Hahanguin natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 19, mga talatang 16 hanggang 22. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat yan. Ano pa pong dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Yes! Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ito po ay ang sagot ng Panginoon sa isang binatang nagtanong sa kanya kung ano ba ang dapat gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan. At nagbigay ng mga ibang kautusan ng ating Panginoon at sinasabi niyang ito ay naganap na niya o nagawa na niya. Tapos nagtanong siya kung ano pa ang kanyang dapat gawin. Sabi naman ni Jesus, kung talagang ibig mong maging ganap, pag sinabi kasing ganap sa Biblia ay banal, holy, sapagkat ito ay tumutukoy sa katangian ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal. Siya ay ganap, siya lamang yung ganap. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung gusto mong maging banal, maging ganap, ay gawin mo ito. Alin yun? Yung ipagbili yung kanyang ari-arian, kanyang mga kayaman at ipamahagi para magkaroon siya ng kayamanan sa langit. Okay. Malungkot ang taong nakakapit lamang sa yaman ng mundo. Mapapansin natin sa ating pagbasa na hindi ito ginawa ng lalaki sapagkat nanghihinayang maaari siya eh. Samantalang gusto niyang makasunod at maging ganap, magkaroon ng buhay. Pero hindi niya magawa yung pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya malungkot siyang umalis. Bakit? May panghihinayang maaari dun sa kayamanan. Malungkot ang taong nakakapit lamang sa yaman ng mundo, lumisan ng mayamang lalaki sa Ebanghelyo na malungkot dahil matindi ang kapit niya sa yaman ng mundo. Akala niya na sapat na ang pagsunod sa mga batas at siguro sa isip niya ay sapat na ang pagbibigay ng kahit kaunti sa kanyang kapwa. Maaari. Akala niya siguro sasabihin ng Diyos na sapat na ang kanyang mga ginagawa. Ngunit alam ng Diyos ang nasa loob ng ating mga puso. Alam din ng Diyos kung ano pa ang mga kailangan natin sa pagsunod. Kung ano pa ang kailangan natin para tayo maging ganap sa kanyang harapan. Maging ganap sa buhay na walang hanggan. Ang kadalasang pumipigil ay ang higit na pagmamahal sa yaman ng mundo. Maaaring mayroon kayong mga pagkakataon na nabasa na ninyo o napakinggan na hindi pwedeng sabay na maglingkod ang tao sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan, sapagkat kailangan pumili niya ng isa lamang. Ang kadalasang pumipigil ay ang higit na pagmamahal sa yaman ng mundo kaysa sa Diyos. Kaya napakahirap para sa lalaking mayaman na bitawan ang mga ito. Kaya nga siya'y malungkot na umalis. Ano pa bang nagiging dahilan sa atin pong malayang pagsunod sa Diyos? Ano ba ang mga pumipigil? Ano o sino ba ang mas mahal natin kaysa sa Diyos? Bumitaw ba tayo sa mga bagay na pumipigil upang lubos na mahalin ang ating Panginoon? Kaya ba natin itong bitawan para tayo makasunod sa ating Panginoon? Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.